Nakaluhod ako sa malamig na sahig ng master bedroom. Tinititigan ng laylayan ng trahe de boda na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Sa bawat haplos ko sa mamahaling tela, nararamdaman ko ang kalyo sa aking mga kamay. Ang mga kamay na 6 na buwang nagsilbi, naglinis, at nagtiis ng bawat pait ng buhay sa loob ng mansion na ito. Sa Victoria Lane, ang babaeng nakasuot ng puting sutla ay nakaharap sa salamin at tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Ngunit sa likod ng perpektong mukhang iyan, alam ko ang totoo. Isa siyang mamamatay tao. Siguraduhin mong walang kahit isang dumi ang laylayan niyan, Amara. Ayokong magmukhang basahan ang gown ko sa harap ng mga bisita mamaya. You know how important this day is for me and Daniel. Wika ni Victoria habang sinusuri ang kanyang sarili sa salamin. Ang tinig niya ay puno ng pagmamalaki, ngunit ang bawat salita ay parang latigo sa aking pandinig. Biglang tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa vanity table. Mabilis na itong sinagot at binuksan ang loudspeaker habang naglalagay ng lipstick. Isang boses ng lalaki ang narinig ko sa kabilang linya. Handa na ba ang huling dosis para kay Daniel? Tanong ng lalaki. Bahagyang ngumisi si Victoria, isang nising hindi kailanman nakita ng publiko. Yes, everything is set. Pagkatapos ng seremonya, sisiguraduhin nating hindi na siya aabot sa honeymoon. Ang kailangan lang nating gawin ay ituloy ang plano. At ang katulong na yan, siya ang magsisilbing pain natin sa mga pulis. I've already planted the evidence in her room. Lahat ay maniniwala na si Amara ang pumatay sa kanya dahil sa obsesyon. Napatigil ang aking kamay sa pag-aayos ng tela. Ang tibok ng aking puso ay bumilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakakapasong galit. Gusto kong tumayo at sakalin siya, ngunit nanatili akong nakayuko. Hindi ngayon. Kailangan kong maging matalino. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Daniel Whitfield. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay tila laging nakatingin sa kawalan. Ang dati niyang matikas na tindig ay napalitan ng isang panghihina na tanging ako lang ang nakapapansin. Victoria, I don't feel well. Parang umiikot ang paningin ko. Bulong ni Daniel habang humahawak sa gilid ng pinto. Agad na nagbago ang anyo ni Victoria. Ang mapait na ngisi ay napalitan ng isang nag-aalalang mukha. Mabilis siyang lumapit kay Daniel at inalalayan ito. Oh, my love. It's just the nerves. O baka naman dahil sa negatibong enerhiya sa kwartong ito. Look at Amara, Daniel. Tinititigan ka na naman niya ng ganyan. I told you she's not mentally stable. I'm scared, Daniel. Baka kung anong gawin niya sa akin o sa'yo. Tumingin sa akin si Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at pagdududa. Amara, lumabas ka muna. I need to rest before the ceremony. Hindi ako sumagot. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking mukha ay walang emosyon. Sa loob ng 6 na buwan, itinuring ko si Daniel bilang higit pa sa isang amo. Iniligtas ko siya sa bawat pagtatangka ni Victoria nang hindi niya nalalaman. At ngayon, sa harap ng aking mga mata, tinataboy niya ang tanging taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Isang matalas na boses mula sa isipan ko ang gumising sa aking pagkatao. Tama na ang pagiging martir. Ang sakripisyo ng aking ama na namatay nang may dungis ang pangalan dahil sa pamilyang ito, ay hindi mauuwi sa wala. Ang bawat pang-iinsulto, ang bawat gaslighting na ginawa ni Victoria, ay naging gasolina sa apoy na ngayon ay nagliliyab sa aking dibdib. Ngunit ang apoy na ito ay hindi mainit. Ito ay malamig at kalkulado. Tiningnan ko si Victoria ng diretso sa mga mata. Sa isang saglit, nakita ko ang bahagyang pagkagulat sa kanyang mukha. Hindi siya sanay na tinitingnan ko siya ng may ganitong klaseng kapangyarihan. Ngumiti ako ng napakanipis, isang ngiting nangangako ng kamatayan para sa kanyang mga pangarap. Gaya ng gusto niyo, senyora, maikli kong sagot.
Ang boses ko ay kasing talas ng isang labaha. Tumalikod ako at lumabas ng kwarto. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ng mansion ay may bigat ng isang hatol. Alam ko kung nasaan ang maliit na itim na bag ni Victoria. Alam ko kung nasaan ang asul na vial na dapat sana ay papatay kay Daniel sa loob ng susunod na 2 oras. Mabilis akong naglakad patungo sa silid kung saan inihahanda ang mga inumin para sa reception. Ang mga tauhan ay abala sa pag-aayos ng mga kristal na baso. Sa gitna ng kaguluhan, walang nakapansin sa akin. Naramdaman ko ang malamig na bote sa loob ng aking bulsa. Ang bote na naglalaman ng tubig na may halong asukal na pinalit ko sa tunay na lason kanina lamang habang si Victoria ay naliligo. Ngunit hindi sapat ang iligtas lang si Daniel. Kailangan kong sirain si Victoria sa harap ng mundong pilit niyang niloloko. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-type ng isang mensahe sa isang numerong matagal ko nang itinatago. Ready the big screen. The bride has a special performance for the guests. Narinig ko ang malakas na tunog ng kampana mula sa malapit na katedral na naghuhudyat na magsisimula na ang martsa sa loob ng 30 minuto. Ang tunog na iyon ay hindi para sa isang kasal. Para sa akin, yon ay ang tunog ng libing para sa reputasyon ni Victoria Lane. Habang naglalakad ako pabalik sa aking maliit na kwarto para magpalit ng damit, isang boses ang pumigil sa akin sa madilim na sulok ng pasilyo. Amara, anong akala mo ang ginagawa mo? Huwag mong subukang pigilan ang kasal na ito kung ayaw mong matulad sa tatay mo. Napatigil ako. Lumingon ako at nakita ko ang head of security ng mansion, si Ricardo. Ang lalaking tumulong kay Victoria na ibaon sa limot ang katotohanan tungkol sa aking ama. May hawak siyang baril na nakatago sa ilalim ng kanyang barong. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, handang pumatay para sa pera ni Victoria. Tumingin ako sa kanya, hindi kumukurap. Ang takot ay isang luho na hindi ko na kayang bayaran. Ricardo, ang pagkakaiba natin ay simple lang. Ikaw, pinabayaran ka para pumatay. Ako, ginagawa ko ito para sa hustisya. At sa pagkakataong ito, hindi baril ang kailangan ko para pabagsakin kayo. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan namin dalawa. Narinig ko ang mahinang yabag ng mga paa ni Daniel na papalapit sa kinaroroonan namin. Kung makikita niya si Ricardo na tinatakot ako, baka magising siya sa katotohanan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Ricardo, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa itaas. Daniel! Help! Amara! She's trying to poison me! Ang boses ni Victoria ay puno ng peking takot. Ang bitag ay nagsimula ng magsara, ngunit hindi para sa akin. Ang tanong na lamang ay kung sino ang unang mahuhulog sa bangin. Ang bawat sigaw ni Victoria ay tila matatalas na bubog na pilit humihiwa sa aking pagkatao. Ngunit sa halip na masugatan, lalong tumitigas ang aking kalooban. Nakita ko ang pagmamadali ni Daniel na umakyat sa hagdan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang inaalalayan ang babaeng kunwari ay hihimatayin sa kanyang bisig. Ang bawat patak ng luha ni Victoria ay tila mga kristal na dumi sa aking paningin. Isang perpektong pagganap para sa isang madlang handang maniwala sa maganda at mayaman. Daniel, tignan mo. Ibinuhos niya ang kung anong likido sa tubig ko. I saw her, Daniel. She wants me dead. Histeryosong sigaw ni Victoria habang itinuturo ang basong nasa vanity table. Ang kanyang mga mata na puno ng peking takot ay pasimpleng sumulyap sa akin ng may tagumpay. Lumingon sa akin si Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at matinding pagkadismaya. Amara, bakit? Binigyan ka namin ng lahat. Pinagkatiwalaan kita kahit na ang lahat ay sinasabing hindi ka karapat-dapat dito. Is this how you repay us? Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatayo ng matuwid. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa aking tagiliran. Sa loob ng aking isipan, nais ko siyang yugyugin.
Nais kong isigaw na ang babaeng yakap niya ang unti-unting pumapatay sa kanya. Ngunit alam kong, sa estado ng kanyang isip na nilaso na ng gamot at kasinungalingan, ang katotohanan ay magmumuha lamang isang desperadong depensa. Daniel, don't just stand there. Call the police. Ricardo, dalhin mo siya sa basement. I don't want to see her face until the authorities arrive. Utos ni Victoria. Ang kanyang tinig ay muling naging matapang nang makita niyang nasa panig niya ang lahat. Lumapit sa akin si Ricardo, ang head of security na may amoy ng alak at panganib. Hinawakan niya ang aking braso ng napakahigpit, sapat na para mag-iwan ng pasa. Sa isang normal na babae, marahil ay iiyak na ito at magmamakaawa. Ngunit tinitigan ko lamang siya ng malamig. Ang bawat sakit na nararamdaman ko ngayon ay nagsisilbing paalala na wala na akong ibang kakampi, kundi ang aking sarili. Bitawan mo ako. Kaya kong maglakad ng mag-isa. Malamig kong wika kay Ricardo. Ang aking boses ay walang panginginig. Isang bagay na tila ikinagulat niya. Dinala ako ni Ricardo sa isang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo ng mga katulong. Ang kwartong naging saksi sa aking mga puyat at lihim na pag-iimbestiga. Ikinulong niya ako roon at narinig ko ang pag-ikot ng susi mula sa labas. Ang kadiliman ng kwarto ay tila yumayakap sa akin. Ngunit hindi ako natatakot. Dito, sa gitna ng katahimikan, mas lalong nagiging matalas ang aking pandinig. Naupo ako sa sahig. Idinikit ang aking likod sa malamig na pader. Ang aking ama, naalala ko ang kanyang huling mga sandali. Isang tapat na tagapagsilbi na pinaratangan ng pagnanakaw at pinatay ang danggal bago pa man kinuha ng sakit ang kanyang buhay. Ang mansyon na ito ay itinayo sa ibabaw ng mga pangarap na dinurog ng mga Whitfield at Lane. Habang kinakapa ko ang ilalim ng aking kama, naramdaman ko ang isang pamilyar na uka sa kahoy. Isang lihim na taguan na tanging ako at ang aking ama lamang ang nakakaalam. Mula rito ay kinuha ko ang isang maliit na kwaderno, ang diary ng aking ama na aking nahanap ilang linggo na ang nakalilipas. Ngunit hindi ko palubos na nababasa. Binuksan ko ang unang pahina sa tulong ng mahinang liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto. Ang bawat salita ay tila isang tinig mula sa hukay. Hindi lason ang papatay kay Senyor Eduardo, kundi ang tiwala niya sa maling tao. Nakita ko si Victoria sa labas ng pharmacy sa Quiapo. May kinakausap na isang lalaking tadtad ng tattoo. May binigay siyang sobrang puno ng pera kapalit ng isang maliit na bote. Nanginig ang aking kamay. Ang petsa sa diary ay tumutugma sa panahong biglang nagkasakit ang ama ni Daniel. Hanggang sa ito ay pumanaw. Hindi lang si Daniel ang biktima. Ang buong pamilya Whitfield ay unti-unting nilalason ni Victoria para sa kanilang kayamanan. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mahinang katok sa aking bintana. Ang bintanang iyon ay nakaharap sa harden at may malalabay na sanga ng puno ng mangga. Isang muka ang sumulpot mula sa dilim, si Aling Rosa, ang matandang kusinera na matagal nang nananahimik dahil sa takot. Amara, kailangan mong makaalis dito. Narinig ko ang usapan nila Ricardo sa kusina. Hindi ka na nila aabutan sa pulis. Plano nilang itakas ka raw. Pero ang totoo, ililigpit ka nila sa sapa. Pabulong na wika ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Akala nila ay tapos na ang laban dahil nakakulong ako. Hindi nila alam. Ang kulungang ito ang magsisilbing altar ng kanilang kapahamakan. Aling Rosa, tulungan niyo akong makalabas. Pero bago yon, may kailangan kayong gawin sa loob ng kwarto ni Daniel. Ang asul na vial sa ilalim ng una ni Victoria. Palitan niyo ito ng bote na nasa loob ng apron ko kanina. Utos ko habang inaabot ang kamay sa siwang ng bintana. Pero Amara, mapanganib ang ginagawa mo. Mas mapanganib kung mananatili tayong tupa sa harap ng mga lobo, Aling Rosa. Gawin niyo na. Ako na ang bahala sa sarili ko. Nang makaalis si Aling Rosa, mabilis akong kumilos.
Ginamit ko ang isang maliit na hairpin para kalikutin ang kandado ng bintana. Sa bawat tunog ng bakal na nagtatama, nararamdaman ko ang paglaya ng aking kaluluwa mula sa kadena ng pagiging isang hamak na katulong. Nakalabas ako sa bintana at tahimik na bumaba sa puno. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa aking muka. Habang naglalakad ako palayo sa mansion, lumingon ako sa bintana ng kwarto ni Daniel. Nakita ko ang anino ni Victoria na nakatayo roon, nakatingin sa malayo. Marahil ay iniisip na ang tagumpay ay nasa kanyang mga kamay na. Ngunit may isang bagay na nakita ko na nagpabilis ng aking takbo. Isang itim na kotse ang dahan-dahang pumasok sa gate ng mansion. Walang plaka ang kotse at ang mga bintana ay madilim. Mula sa loob, lumabas ang isang lalaki. Ang lalaking tadtad ng tattoo na binanggit sa diary ng aking ama. Hindi lang si Victoria ang kalaban ko. Ang sindikatong nasa likod niya ay narito na para tapusin ang sinimulan nila 10 taon na ang nakalilipas. Nakakubli ako sa likod ng malalagong dahon ng bougainvillea. Ang aking hininga ay dahan-dahan at kontrolado habang pinagmamasdan ang itim na sasakyan. Ang mahinang yanig ng makina ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang lalaking tadtad ng tattoo, si Gardo. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng amoy ng panganib na tila nanunuot sa aking balat. Mabilis na lumabas si Victoria mula sa gilid ng mansion, balot ng isang mamahaling silk robe. Wala na ang kanyang pa-victim na anyo. Ang kanyang muka ay matigas. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit habang hinaharap ang lalaki. "Gardo, bakit ka nandito? Sabi ko sa katedral na tayo magkikita. Masyadong maaga para sa huling bayad mo." Asik ni Victoria. Ang kanyang boses ay isang matalas na bulong na umabot sa aking kinaroroonan. Tumawa si Gardo, isang tunog na walang katuwaan at puno ng pangungutya. "Huwag mo akong diktahan, Victoria. Nalaman ko na buhay pa ang anak ni Elias. Ang katulong na yan, bakit hinayaan mo siyang makapasok dito? Hindi biro ang ginawa ko sa tatay niya 10 taon na ang nakalilipas. Hindi ako papayag na mabulilyaso ang lahat dahil sa isang hamak na alila." "Huwag kang mag-alala. Si Ricardo na ang bahala sa kanya. Sa oras na magsimula ang martsa ko sa altar, wala na ang babaeng yon sa mundong ito." Sagot ni Victoria ng may kaswal na tono, na tila ba pantatapon lamang ng basura ang pinag-uusapan nila. Nararamdaman ko ang lamig na gumagapang sa aking likuran. Ang bawat salita nila ay kumpirmasyon ng lahat ng aking hinala. Hindi lang biktima ng pagkakataon ng aking ama. Siya ay pinaslang dahil sa katapatan niya. Ang sakit na dati ay nagpapaluha sa akin ay tuluyan ng naging bato. Isang matibay na pundasyon para sa aking pagbangon. Dahan-dahan akong umatras, iniiwasang makagawa ng kahit anong tunog sa tuyong damo. Kailangan kong makaalis sa bakuran ng mansion. Kailangan kong marating ang tagpuan kung saan naghihintay ang abogado ni Daniel, ang tanging taong maaring makatulong sa akin na buksan ang mga mata ng pamilya Whitfield bago maging huli ang lahat. Ngunit bago pa man ako makarating sa gate, narinig ko ang mabilis na yabag ng mga paa mula sa aking likuran. Ang liwanag ng isang flashlight ay tumama sa aking kinaroroonan. "Nandito ang daga! Ricardo, bilisan mo!" Sigaw ng isa sa mga gwardiya. Hindi na ako nag-atubili. Tumakbo ako ng buong bilis patungo sa madilim na bahagi ng kagubatan na nakapalibot sa hasyenda. Ang mga sanga ng puno ay humahampas sa aking braso. Ang mga tinik ay bumabaon sa aking balat. Ngunit wala akong naramdamang sakit. Ang tanging nasa isip ko ay ang imahe ni Daniel na unti-unting namamatay. At ang ngisi ni Victoria na kailangang mabura. Nakarating ako sa kalsada. Ang aking puso ay tila gustong sumabog sa loob ng aking dibdib. Sa malayo, nakita ko ang isang itim na kotse na nakaparada sa ilalim ng isang matandang puno ng nara.
Ito na marahil ang abogadong nagpadala ng mensahe. Mabilis akong lumapit sa kotse at kumatok sa bintana. Ang salamin ay dahan-dahang bumaba at ang tumambad na mukha ay hindi ang inaasahan ko. Hindi ito ang matandang abogado ni Daniel. Ito ay isang lalaking nasa edad 30, may matatalas na mata at isang ekspresyong tila nakakabasa ng kaluluwa. Amara, pumasok ka na. Wala na tayong oras. Wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado. Isang kabaligtaran ng kaguluhang nangyayari sa loob ko. Sino ka? Nasaan si Attorney Mendoza? Tanong ko habang pilit na kinukuha ang aking hininga. Attorney Mendoza is dead, Amara. Pinatay siya ni Victoria 3 araw na ang nakalilipas. Ako ang kanyang assistant at hawak ko ang mga dokumentong kailangan mo para pabagsakin ang babaeng iyon. Pero bago ang lahat, kailangan mong malaman. Ang tatay mo ay hindi lang isang katulong. He was the secret trustee of the Whitfield estate. Napatigil ang aking mundo. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan ay tila isang malaking kasinungalingan na binuo para protektahan ako. Anong ibig mong sabihin? Bulong ko. Bago pa siya makasagot, isang nakakasilaw na liwanag mula sa isa pang sasakyan ang tumama sa amin mula sa likuran. Ang malakas na tunog ng preno ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kalsada. Isang van ang humarang sa aming daan at mula rito ay lumabas si Ricardo at ang lalaking tadtad ng tattoo may hawak na mga armas. Ibigay niyo ang mga dokumento at baka hayaan ko pa kayong mabuhay ng sapat para makita ang huling hininga ni Daniel. Sigaw ni Ricardo habang dahan-dahang lumalapit. Tumingin sa akin ang lalaki sa loob ng kotse. Amara, hawakan mo ito. Huwag mong hahayaang makuha nila ito. Tumakbo ka na. Magkita tayo sa likod ng katedral sa loob ng 2 oras. Iniabot niya sa akin ang isang makapal na envelope at mabilis na itinulak ako palabas ng kotse sa kabilang pinto. Sa gitna ng gabi, muli akong tumakbo. Bit-bit ang katotohanang maaaring magpabagsak sa isang imperyo o magtapos sa aking buhay. Tumatagaktak ang pawis sa aking no habang tinatahak ko ang madilim na daan palabas ng kagubatan. Ang bawat hakbang ay may kasamang hapdi sa aking mga binti, ngunit ang dambuhalang sobrang hawak ko sa aking dibdib ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Walang puwang ang pagod. Walang puwang ang awa sa sarili. Sa mundong ito, kung saan ang mga mayayaman ay ginagawang laruan ang buhay ng mga tulad ko, ang katotohanan ang tanging sandata na natitira sa akin. Nakarating ako sa highway at nakasakay sa isang lumang jeepney na patungong kabayanan. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng sasakyan, habang ang hangin ng madaling araw ay humahampas sa aking mukha, dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Ang aking mga daliri ay nanginginig sa matinding emosyon, ngunit ang aking isipan ay nanatiling matalas. Ang mga papeles sa loob ay hindi lamang simpleng resibo o sulat. Ito ay ang orihinal na kasunduan sa pagitan ng dating bilyonaryong si Eduardo Whitfield, ang ama ni Daniel, at ng aking ama na si Elias. Namilog ang aking mga mata sa aking nabasa. Hindi lang basta katulong ang aking ama. Siya ang lihim na nagmamay-ari ng 30% ng mga pag-aari ng Whitfield Estate na ipinagkatiwala sa kanya upang protektahan ang pamilya mula sa mga sakim na kamag-anak. At ang pumatay sa aking ama? Nakatala rito ang mga kopya ng bank transfer mula sa personal na account ng pamilya. Lane patungo kay Gardo, 10 taon na ang nakalilipas. Pinalabas nilang nagnakaw ang aking ama upang makuha ang kanyang ari-arian at mawalan siya ng karapatang magsalita. Isang malamig na ngisi ang sumilay sa aking mga labi. Ang pamilya Lane ay hindi lang pala mga magnanakaw ng pera. Sila ay mga linta na matagal nang sumisipsip sa dugo ng mga Whitfield. At ngayon, si Victoria ang tatapos sa kanilang maruming plano sa pamamagitan ng pagpatay kay Daniel. Nang makarating ako sa gitna ng lungsod, agad akong tumuloy sa San Agustin Cathedral. Ang dambana ay balot pa ng kadiliman ng madaling araw. Ngunit sa loob
ay abala na ang mga florists at technical team sa pag-aayos para sa tinaguriang Wedding of the Century. Sa tulong ng aking lumang uniforme ng katulong na itinago ko sa aking bag, mabilis akong nakapasok sa gilid ng katedral nang walang nakapansin. Sa mga mata ng mga naggagandahang bisita at coordinator, ang isang katulong ay parang hangin. Walang muka, walang boses, at higit sa lahat, hindi pinapansin. At ang pagiging invisible na iyon ang aking pinakamalaking bentaha. Pumasok ako sa control room kung saan nakalagay ang mga malalaking projector at audio system. Ang tech specialist ay lumabas sandali para uminom ng kape. Sa loob ng 3 minuto, isinaksa ko ang aking flash drive sa kanilang system. Pinalitan ko ang romantikong AVP ng kasal ng mga dokumento, mga bank record, at ang lihim na audio recording ng usapan ni Victoria at Gardo. Bukas ang lahat ng ito sa harap ng 300 VIPs, mga negosyante, at mga mamamahayag na darating mamaya. Nang matapos ko ang paglilipat ng files, dahan-dahan akong lumabas at naglakad patungo sa holding room ng mga lalaki. Kailangan kong siguraduhin ang isang bagay, ang buhay ni Daniel. Pumasok ako sa silid sa pamamagitan ng pinto ng mga tagapagsilbi. Sa gitna ng silid, nakaupo si Daniel sa harap ng malaking salamin. Suot na niya ang kanyang eleganteng tuxedo, ngunit ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang basong tubig at ang maliit na pillbox na inihanda ni Victoria para sa kanya. Daniel, mahinang wika ko habang lumalabas mula sa anino ng pinto. Napatigil si Daniel. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagod at kalituhan. Amara, paano ka nakapasok dito? Sabi ni Victoria, nakatakas ka raw matapos mo subukang lasunin ang inumin niya. Lumapit ako sa kanya nang may mabagal at siguradong mga hakbang. Walang takot. Walang alinlangan. Tignan mo ang sarili mo sa salamin, Daniel. Malamig kong wika, habang itinuturo ang kanyang refleksyon. Ang lalaking nakikita mo ba riyan ay ang matapang na bilyonaryong nakilala ko? O isang taong hinahayaan ang sarili niyang mamatay sa kamay ng babaeng sinasamba niya? Ano ba ang sinasabi mo? Galit niyang tanong. Ngunit ang kanyang boses ay walang lakas. Si Victoria ang nag-aalaga sa akin. Siya lang ang nananatili sa tabi ko na yung may sakit ako. Dahil siya ang dahilan kung bakit kami sakit. Asik ko sa kanya sa isang matalas na bulong. Ang gamot na hawak mo ngayon, hindi yan para sa paggaling mo. It is a slow-acting neurotoxin. Inunti-unti niya ang tatay mo at ngayon, ikaw naman ang isusunod niya. Kinuha ko ang bote ng tubig at ang gamot mula sa kanyang kamay bago pa man niya ito maiinom. Nagalit si Daniel at sinubukang tumayo. Ngunit dahil sa panghihina, ay napaupo siyang muli sa sofa. Lies! Pure lies! Nagsiselos ka lang dahil hindi ikaw ang nasa tabi ko sa altar. Sigaw ni Daniel. Ngunit nararamdaman ko ang pagre-revolusyon ng pagdududa sa loob ng kanyang dibdib. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Mga matang matagal kong pinprotektahan mula sa kadiliman. Hindi ako nandito para maging babae mo, Daniel Whitfield. Nandito ako para sa katarungan ng tatay ko at para tuparin ang huling bilin ng tatay mo. Kung ayaw mong maniwala sa akin, inumin mo yan. At sisiguraduhin kong sa sementeryo ang bagsak mo bago maggabi. Bago pa man makasagot si Daniel, narinig namin ang matunog na hakbang ng mga mataas na takong sa labas ng pinto. Daniel, sweetheart? Sinong kausap mo dyan? Papasok na ako. Ang pamilyar at maarting boses ni Victoria ang umalingaw sa pasilyo. Mabilis na napatingin sa akin si Daniel, pagkatapos ay sa pinto, at pabalik sa gamot na hawak ko. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang pinto ng kwarto na dahan-dahang bumubukas. Dahan-dahang gumukas ang pinto, at kasabay nito ang pagpasok ng isang halimuyak na amoy rosas. Isang halimuyak na dati ay sumisimbolo ng karanyaan, ngunit na yon ay amoy ng nabubulok na kasinungalingan para sa akin.
Pumasok si Victoria Lane. Suot ang kanyang belo na tila isang manipis na ulap na bumabalot sa kanyang masamang hangarin. Huminto ang kanyang mga hakbang. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa marmol na sahig ay biglang naputol nang makita niya ako. "Amara?" Bulong ni Victoria. Ang kanyang boses ay tila isang marahas na kaskas ng biolin. Sa isang saglit, nakita ko ang takot na dumaan sa kanyang mga mata bago ito mabilis na napalitan ng isang mapanuring talas. How did you get in here?" "Ricardo! Guards!" "Huwag mo nang sayangin ang boses mo, Victoria." Malamig kong putol sa kanya. Nanatili akong nakatayo sa tabi ni Daniel. Ang aking kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa vial na dapat ay iinumin ng lalaki. Masyadong abala ang mga gwardiya mo sa pag-aayos ng perimeter. At si Ricardo? Marahil ay hinahanap pa niya ako sa madidilim na eskinita. Hindi inaakalang nandito lang ako sa harap mo. Mabilis na lumapit si Victoria kay Daniel, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hinawakan niya ang balikat ng lalaki. Ang kanyang boses ay naging malambing at puno ng pag-aalala. "Daniel, sweetheart, don't listen to her. She's dangerous. I told you, she's obsessed with you. Tignan mo, pumasok siya rito para saktan tayo sa mismong araw ng kasal natin." Tumingin si Victoria sa akin. Ang kanyang muka ay namumula sa galit na pilit ikinukubli ng maputing makeup. "Umalis ka rito, Amara. You're just a low-life maid. Isang magnanahaw na katulad ng tatay mo. Guard!" Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawang walang halong saya, kundi puno ng pait at katarungan. Magnanakaw? Nakakatawang marinig yan mula sa babaeng buong buhay na nagnanakaw ng buhay ng ibang tao. Nagsimula ka sa tatay ko, at ngayon, ang pamilya Whitfield naman ang uubusin mo. Hinarap ko si Daniel, na ngayon ay nakatingin sa aming dalawa ng may matinding kalituhan. Ang epekto ng lason sa kanyang katawan ay malinaw, na nagpapabagal sa kanyang pag-iisip. Ngunit ang mga salitang binitawan ko kanina ay tila nag-iwan ng isang maliit na lamat sa pader ng kanyang paniniwala. "Daniel, tignan mo ang mga mata niya," wika ko. Ang boses ko ay kalmado at puno ng otoridad. Ang mga mata niyan ay hindi tumitingin sa iyo bilang asawa. Tumitingin siya sa iyo bilang isang checkbook na malapit nang ma-expire. Kung talagang mahal ka niya, bakit hindi niya maipaliwanag kung bakit ang gamot na binibigay niya sa iyo ay hindi rehistrado sa kahit anong ospital? "Shut up! Sinungaling ka!" sigaw ni Victoria. Sinubukan niyang hablutin ang vial mula sa aking kamay, ngunit mabilis akong umiwas. Dahil sa bilis ng kanyang pagkilos, bahaging nahawi ang kanyang belo at lumitaw ang isang maliit na sugat sa kanyang leeg. Isang sugat na nakuha niya marahil sa pakikipag-agawan kay Gardo kagabi. "Daniel, look at her neck." Itinuro ko ang sugat. Nakuha niya yan mula sa lalaking pumatay sa tatay ko. Ang lalaking binabayaran niya para tapusin ang lahat ng nakakaalam sa sikreto niya. Nanginginig na tumayo si Daniel. Humawak siya sa gilid ng mesa para suportahan ang kanyang bigat. Tumingin siya kay Victoria, pagkatapos ay sa akin. "Victoria, is it true? Ang gamot na binibigay mo sa akin, can I see the prescription?" Napatigil si Victoria. Ang kanyang perpektong maskara ay unti-unti nang nagkakaroon ng bitak. "Daniel, are you really questioning me now? In the middle of our wedding preparation? After everything I've done for you? I saved you from your depression." "O baka naman ikaw ang nagdulot ng depression na yan para maging dependent siya sa iyo," dagdag ko. Biglang bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Ricardo, pawisan at hingal na hingal. "Senyora, kailangan na nating magsimula. Ang mga bisita ay naghihintay na sa loob ng katedral. Daniel, the priest is ready." Mabilis na nakabawi si Victoria. Ginamit niya ang pagkakataong ito para muling kontrolin ang sitwasyon. "Yes, Ricardo, ilabas mo ang babaeng ito. Dalhin mo siya sa likod at siguraduhing hindi na siya makakagulo. Daniel, kailangan mo nang lumabas.
The world is watching us. Hinawakan ni Ricardo ang aking braso ng marahas. Sa puntong ito, alam kong hindi ko na kailangang lumaban ng pisikal. Tapos na ang trabaho ko rito sa holding room. Ang tunay na pagsabog ay mangyayari sa harap ng altar. Hindi mo na kailangang manakit, Ricardo. Wika ko habang dahan-dahang binibitawan ang vial sa sahig. Ang tunay na ebidensya ay wala sa bote na yon. Ito ay nasa control room na kanina ko pa inihanda. Daniel, panurin mo ang screen. Panurin mo kung paano mo pinakasalan ang kamatayan. Hinila ko ni Ricardo palabas. Ngunit bago ako tuluyang makalayo, lumingon ako kay Victoria. Nakita ko ang kanyang mga kamay na nanginginig habang inaayos ang kanyang belo. Alam niya. Ramdam niya ang malamig na hininga ng katotohanan sa kanyang batok. Dinala ako ni Ricardo sa isang maliit na bodega sa likod ng katedral. Inisip niya marahil na doon niya ako tatapusin habang ang musika ng kasal ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Ngunit nang isasara na niya ang pinto, isang matigas na bagay ang tumama sa kanyang batok. Bumagsak si Ricardo sa sahig nang walang tunog. Mula sa anino, lumitaw ang assistant ni Attorney Mendoza, ang lalaking nagligtas sa akin kagabi. May hawak siyang isang piraso ng kahoy at humihingal. Amara, ayos ka lang ba? Nakaset up na ang lahat. Sa sandaling magpalitan sila ng sumpa, magsisimula ang video. Bulong niya. Ayos lang ako. Kailangan nating pumunta sa gallery. Gusto kong makita ang bawat detalye ng kanyang pagbagsak. Sagot ko habang inaayos ang aking uniforme. Sa loob ng katedral, nagsimula ng tumugtog ang canon in D. Ang dambuhalang pinto ay bumukas at pumasok si Victoria Lane, naglalakad sa mahabang red carpet patungo sa altar kung saan naghihintay si Daniel. Mukhang perpekto ang lahat. Ang mga bulaklak, ang mga ilaw, ang mga nakanghiting mukha ng mga bilyonaryo. Ngunit habang papalapit si Victoria sa altar, napansin ko ang isang bagay sa mukha ni Daniel. Hindi siya nakatingin kay Victoria. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malaking LED screen sa likod ng altar. Ang screen na dapat ay magpapakita ng kanilang mga laruan bilang magkasintahan. Biglang namatay ang musika. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong katedral. Ang screen, sa halip na magpakita ng mga puso at bulaklak, ay nagliwanag at nagpakita ng isang madilim na footage mula sa isang security camera. At ang boses na lumabas sa mga dambuhalang speakers ay hindi ang boses ng pare, kundi ang boses ni Victoria na malinaw na nagsasabi. Pagkatapos ng kasal, mamamatay siya bilang isang bayani, at ako, ang biyudang bilyonaryo. Napahinto si Victoria sa gitna ng red carpet. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Ang 300 bisita ay sabay-sabay na napasinghap, at ang ingay ng kanilang mga bulungan ay tila isang dambuhalang alon na humahampas sa mga pader ng katedral. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng katedral ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa balikat ni Victoria Lane. Ang kanyang perpektong ayos, ang kanyang mamahaling trahe de boda, at ang kanyang pangarap na maging reyna ng mga Whitfield ay nagkapira-piraso sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ang screen sa likod ng altar ay hindi tumitigil. Ipinapakita nito ang mga bank statement na nagpapatunay ng ugnayan niya sa pagkamatay ni Eduardo Whitfield. Kasunod ang malinaw na audio ng kanyang pagtatapat tungkol sa planong pagpatay kay Daniel. Patayin niyo yan! Sinungaling ang video na yan! It's a deep fake! Someone is trying to sabotage my wedding! Ang sigaw ni Victoria ay umalingaw-ngaw sa buong katedral. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng desperasyon. Lumingon siya sa mga bisita, pilit na humahanap ng simpatya. Ngunit tanging pandidiri at pagkabigla ang nakita niya sa kanilang mga mata. Dahan-dahang bumaba si Daniel mula sa altar. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang hirap, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na malabo. Ang adrenaline at ang katotohanang sumampal sa kanya ay tila pansamantalang nagpaalis sa ambon ng lason sa kanyang isipan.
Huminto siya sa harap ni Victoria. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Daniel, sweetheart, makinig ka sa akin. Binuulang ito ng mga kaaway natin. Si Amara, siya ang may gawa nito. Gusto niya tayong sirain dahil baliw siya sa iyo. Humawak si Victoria sa braso ni Daniel. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling tela ng tuksido ng lalaki. Dahan-dahang tinanggal ni Daniel ang kamay ni Victoria. Ang kanyang kilos ay kalmado, ngunit puno ng pot. Ang tanging baliw sa kwentong ito, Victoria, ay ako. Dahil naniwala ako na ang isang katulad mo ay may kakayahang magmahal. Ang gamot na binibigay mo sa akin? Hawak na iyon ng mga eksperto sa labas. At ang mga dokumentong yan. Galing yan sa tatay ni Amara. Ang lalaking pinapatay mo para lang manakaw ang para sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas ako mula sa anino ng malalaking kolom ng katedral. Hindi ako tumatakbo, hindi ako sumisigaw. Naglakad ako ng may dignidad. Suot pa rin ang aking uniforme, ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ng mata ay nasa akin. Ang invisible na katulong ay naging sentro ng lahat. Hindi lang ito tungkol sa pera, Victoria, wika ko. Ang boses ko ay malamig at mariin na tila hatol ng isang hukom. Ito ay para sa bawat luhang ibinuhos ng tatay ko habang pinaparatangan niyo siya ng pagnanakaw. Ito ay para sa lahat ng mga gabing hinintay kong lumabas ang katotohanan. Ngayon, wala ka ng matatakbuhan. Lumingon sa akin si Victoria. Ang kanyang muka ay punong-puno ng puot. Ikaw, isang hamak na katulong! Akala mo ba mananalo ka? Wala kang katibayan na ako ang pumatay sa tatay mo. Ang boses mo sa audio, Victoria, ay sapat na para buksan ang lahat ng mga lumang kaso. Sagot ko habang ipinapakita ang aking cellphone. At habang abala ka sa paglalakad sa red carpet, ang assistant ni Attorney Mendoza ay kasama na ang National Bureau of Investigation sa labas ng pintong iyan. Parang isang lubong na wala ng hangin, napaluhod si Victoria sa gitna ng red carpet. Ang kanyang puting gown ay kumulubot sa sahig, tila isang maruming basahan. Nagsimulang pumasok ang mga pulis mula sa likuran ng katedral. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay naghuhudyat ng katapusan ng kanyang paghahari. Ngunit sa gitna ng pag-aresto, isang pamilyar na anino ang nakita ko sa gallery ng katedral. Ang lalaking tadtad ng tattoo, si Gardo. Nakatingin siya sa akin ng may matinding galit at nakita ko ang kislap ng isang patalim sa kanyang kamay. Hindi siya papayag na mahuli ng hindi nakakaganti. Lumingon si Gardo kay Victoria na ngayon ay pinapupustahan na ng posas at pagkatapos ay sa akin. Sa isang iglap, tumalon siya mula sa gallery at mabilis na tumakbo patungo sa kinaroroonan ko. Amara, tabi! Sigaw ni Daniel, ngunit huli na. Naramdaman ko ang malamig na hangin ng paparating na panganib. Ang mga bisita ay nagsimulang magsigawan at magtakbuhan. Ang kapayapaan ng katedral ay tuluyang nawala. Ngunit sa halip na tumakbo, nanatili akong nakatayo. Alam ko ang bawat galaw ni Gardo mula pa sa mga kwento ng aking ama. Bago pa man maabot ni Gardo ang aking leeg, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang narinig mula sa itaas. Isang dambuhalang chandelier ang bahagyang bumagsak, na naging dahilan upang mawala ng balanse ang lalaki. Habang nakadapa si Gardo, mabilis na lumapit ang mga pulis upang pigilan siya. Ngunit bago siya tuluyang ma-overpower, may ibinulong siya na nagpapatigas sa tibok ng puso ko. Hindi lang si Victoria ang may utang sa pamilya mo, Amara. Tignan mo ang mga papeles na nakuha mo. Tignan mo ang pirma ng huling testigo. Ang tatay ni Daniel, hindi siya biktima. Kasabwat siya. Napatitig ako kay Daniel, na ngayon ay lumalapit sa akin para alamin kung ayos lang ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit sa aking isipan, isang bagong bagyo ang nagsisimulang mabuo. Kung totoong sinabi ni Gardo, ang lalaking pilit kong inililigtas
ay anak ng taong sumira sa buhay ng tatay ko. Ang bawat salitang binitiwan ni Gardo ay tila isang lason na mas matindi pa sa ibinibigay ni Victoria kay Daniel. Habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng katedral, ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw, isang tunog na puno ng uyam na tila gustong wasakin ang bawat piraso ng tagumpay na nakamit ko. Tumingin ako kay Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at panginginig. Ngunit sa aking paningin, ang kanyang mukha ay biglang nagkaroon ng anino. Ang anino ng kanyang ama. Amara, ayos ka lang ba? Niligtas mo ako. Niligtas mo ang lahat. Bulong ni Daniel habang sinusubok ang hawakan ng aking kamay. Ang kanyang boses ay mahina. Ang epekto ng mga nakaraang buwan ay bakas pa rin sa kanyang bawat kilos. Dahan-dahan kong iniwas ang aking kamay. Ang init ng kanyang balat ay tila nakakapaso sa aking konsensya. Huwag muna ngayon, Daniel. Kailangan kong tapusin ang sinimulan ko. Hindi ko hinintay ang kanyang sagot. Mabilis akong naglakad patungo sa isang sulok ng katedral, kung saan iniwan ko ang dambuhalang sobre. Ang bawat hakbang ko sa malamig na marmol ay puno ng pag-aalinlangan. Sa loob ng 6 na buwan, ang tanging nagpapatakbo sa akin ay ang hustisya para sa aking ama at ang kaligtasan ni Daniel. Ngunit paano kung ang taong iniligtas ko ay bunga ng mismong puno na pumatay sa aking pamilya? Binuksan kong muli ang mga papeles sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang poste sa labas ng simbahan. Hinanap ko ang huling pahina, ang bahaging hindi ko nabasa ng buo dahil sa pagmamadali kagabi. Doon, sa pinakaibabang bahagi ng dokumento ng paglilipat ng ari-arian, ay may isang pirma na naging saksi sa lahat. Eduardo Whitfield. Ang aking hininga ay tila tumigil. Ang pirma ay hindi lamang isang simpleng saksi. Ito ay isang pagsang-ayon sa pagpapatapon sa aking ama sa ilalim ng kasunduang confidentiality and waiver of rights. Ibig sabihin, alam ng ama ni Daniel na tatanggalan ng dangal at ari-arian ang tatay ko, at pinayagan niya itong mangyari para sa kapakanan ng kumpanya. Amara! Ang boses ni Daniel ay malapit na. Nakita ko siyang lumalabas ng katedral, inaalalayan ng kanyang abogado. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala nang makita niya ang hitsura ko. Anong problema? Tapos na ang lahat. Si Victoria ay nasa kustodya na, at ang mga ari-arian ay maibabalik na sayo. Hinarap ko siya. Ang aking mga mata ay tuyo, ngunit puno ng apoy. Itinaas ko ang dokumento sa harap ng kanyang mukha. Tapos na nga ba, Daniel? O nagsisimula pa lang ang tunay na paniningil? Alam mo ba kung sino ang pumirma rito? Ang tatay mo. Ang lalaking sinasabi mong mabuti at tapat. Napatigil si Daniel. Kinuha niya ang papel at binasa ang nakasulat. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat at ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang muka. Amara, hindi ko alam. Hindi ko akalain na magagawa ito ni Papa. Baka may dahilan siya. Dahilan? Isang mapait na tawa ang kumawala sa akin. Laging may dahilan ang mga mayayaman kapag tinatapakan ng mga katulad namin. Para sa inyo, ito ay business strategy. Para sa amin, ito ay kamatayan ng aming dangal. Iniligtas kita dahil akala ko ay biktima ka rin. Pero mukhang pare-pareho lang kayong lahat. Tinalikuran ko siya. Ngunit bago pa ako makahakbang, muling bumukas ang pinto ng katedral. Inilalabas na ng mga pulis si Victoria, na ngayon ay wala na ang belo at ang mukha ay punong-puno ng galit. Nang dumaan siya sa tapat namin, tumigil siya sandali at tumingin sa aming dalawa ni Daniel. Akala mo ba panalo ka na, Amara? Uyam ni Victoria. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na sumisitsyet. Huwag mong sisihin si Daniel. Ang tatay niya at ang pamilya ko ay matagal ang magkasosyo sa pagpapabagsak sa tatay mo. Ang tanging pagkakamali ko ay ang pagiging masyadong mainipin. Pero ikaw, habang buhay kang mabubuhay, sa katotohanang ang lalaking minahal mo ay bunga ng pagkawasak ng buhay mo.
Ilabas na yan, sigaw ng pulis habang hinihila siya palayo. Nanatili kaming dalawa ni Daniel sa ilalim ng madilim na langit. Ang bawat sirena ng pulis sa paligid ay tila nagpapaalala sa akin ng bawat sakripisyong ginawa ko. Tumingin ako kay Daniel sa huling pagkakataon. Nakita ko ang isang lalaking wasak, isang lalaking nawala ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan sa loob ng isang gabi. Ngunit ang aking puso ay hindi na lumalambot. Ang bawat emosyon ko ay naging yelo. Huwag mo akong susundan, Daniel. Malamig kong wika. Mula sa araw na ito, ang utang na loob ng pamilya ko sa inyo ay bayad na. Pero ang utang niyo sa akin, sisiguraduhin kong bawat sentimo ay mababawi ko. Kasama ang dangan na kinuha niyo sa tatay ko. Naglakad ako palayo. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng kalsada. Ngunit habang naglalakad ako, naramdaman ko ang isang kakaibang bigat sa aking bulsa. Kinapa ko ito at nahanap ang isang maliit na susi na ibinigay sa akin ng assistant ni Attorney Mendoza bago ang gulo sa katedral. May isang address na nakasulat sa susi. Safe House 402, Makati. Naalala ko ang huling habili ng abogado bago siya namatay. Ang katotohanan ay hindi nagtatapos sa pirma. May isang huling mensahe ang tatay mo para sa iyo, Amara. Isang bagay na kahit ang mga Whitfield ay hindi alam. Nang marating ko ang kanto, isang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ko. Ang bintana ay bumaba at lumitaw ang muka ng assistant ni Attorney Mendoza. Ang kanyang muka ay seryoso. Amara, kailangan nating umalis ngayon din. Hindi pa tapos ang mga lane. May isang tao pang paparating at hindi siya titigil hanggat hindi nawawala ang lahat ng ebidensya. At ang taong yun ay ang kapatid ni Victoria na matagal nang nawawala sa bansa. Isang bagong panganib ang sumulpot mula sa dilim at alam kong ang laban na akala ko ay natapos na sa altar ay isa lamang panimula. Malamig ang simoy ng ulan sa Makati. Tila mga luhang hindi ko maiyak ang bawat patak na humahampas sa bintana ng kotse. Nakaupo ako sa tabi ni Marcus, ang assistant ni Attorney Mendoza, habang tinatahak namin ang mga kalsadang puno ng naglalakihang gusali. Sa bawat pag-ilaw ng mga neon lights sa labas, lalong nagiging malinaw sa akin ang isang bagay. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Ang dating Amara na tagapagsilbi ay namatay na sa loob ng katedral. Ang Amara na kaharap nila ngayon ay isang babaeng wala ng takot mawalan. Julian Lane, sambit ni Marcus habang mahigpit ang hawak sa manibela. Ang kanyang boses ay may halong kaba na pilit niyang itinatago. He's not like Victoria, Amara. Kung si Victoria ay gumagamit ng drama at manipulasyon, si Julian ay gumagamit ng dahas at kapangyarihan. Siya ang cleaner ng pamilya Lane. Pagkatapos ng nangyari sa katedral, siguradong ikaw ang unang target niya. Hayaan mo siyang lumapit, sagot ko. Walang panging-inig sa aking tinig. Tiningnan ko ang susi sa aking palad. Hindi ako tumakbo para magtago, Marcus. Tumakbo ako para kuhanin ang huling alas na iniwan ng tatay ko. Huminto kami sa tapat ng isang lumang condominium sa isang tago at madilim na bahagi ng Makati. Walang masyadong tao. Tanging ang tunog lamang ng patak ng ulan at ang malayo at mahinang haging ng mga sasakyan ang maririnig. Umakyat kami sa ika-4 na palapag. Umalingaw-ngaw ang kalansing ng susi sa katahimikan ng pasilyo. Nang buksan ko ang pintuan ng Unit 402, ang loob ng safe house ay payak, balat ng alikabok, at amoy ng lumang papel. Sa gitna ng sala, may isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang isang portrait ng aking ama. Sa likod ng portrait na iyon, nahanap ko ang isang maliit na vault na nakabaon sa pader. Ginamit ko ang numerong nakasulat sa likod ng diary na nahanap ko sa mansion. Dahan-dahang bumukas ang vault nang walang kahit anong ingay. Sa loob, may isang makapal na envelope at isang USB drive. Binuksan ko ang envelope at binasa ang sulat na may sulat kamay ng aking ama. Para sa aking anak, Amara. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako
at ang katotohanan ay unti-unti nang lumalabas. Huwag mong kamuhian si Eduardo Whitfield ng buo, anak. Siya ay isang mahinang tao, oo, ngunit siya ay biktima rin ng blackmail ni Julian Lane. Ang mga Lane ay may hawak na sekretong maaring sumira sa buong imperyo ng mga Whitfield. Ipinagkatiwala sa akin ni Eduardo ang lahat ng ebidensya dahil alam niyang ako lang ang hindi nila mabibili. Ang 30% ng ari-arian na nasa pangalan ko, hindi yon sa akin. Yun ang shield na binuo namin ni Eduardo para hindi makuha ng mga Lane ang kontrol sa kumpanya. Napaupo ako sa sofa. Ang bigat sa aking dibdib ay biglang napalitan ng isang bagong pag-unawa. Si Eduardo ay hindi kaaway, ngunit siya ay isang duwag na mas piniling manahimik kaysa protektahan ng aking ama. At si Daniel ay inosente sa lahat ng ito. Ngunit siya ang nagbabayad sa mga kasalanan ng kanyang mga magulang. Marcos, tignan mo ito. Itinuro ko ang USB drive. Dito nakalagay ang lahat ng transaksyon ni Julian Lane sa mga sindikato sa ibang bansa. Ito ang dahilan kung bakit kailangang mamatay ng tatay ko. Hindi lang ito tungkol sa pera sa Pilipinas. Ito ay tungkol sa isang international money laundering scheme. Nabalik lamang ang aking atensyon nang biglang mag-red ang ilaw ng electronic lock sa pinto. Narinig namin ang isang mahinang tunog ng mekanismo na tila ba may sumusubok na buksan ito mula sa labas. Nahanap nila tayo, bulong ni Marcos. Mabilis niyang binunot ang isang maliit na baril mula sa kanyang baywang. Ngunit bago pa man kami makakilos, ang TV sa tapat namin ay biglang bumukas ng kusa. Isang static na imahe ang lumitaw bago ito naging malinaw. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit, may malamig na mga mata at isang pilat sa gilid ng kanyang labi ang nakatingin sa amin sa pamamagitan ng kamera. Magandang gabi, Amara, wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay baritono, malalim at walang kahit anong emosyon. Ako si Julian. Ang galing mo, nahanap mo ang munting lungga ng tatay mo. Pero alam mo ba ang pagkakamali nyo? Pumasok kayo sa isang kwartong may sariling monitoring system. Nakita ko sa screen na ang pasilyo sa labas ay puno na ng mga lalaking nakaitim. Hindi sila mga gordiya lamang. Sila ay mga bihasang mamamatay tao. Ibigay mo sa akin ang USB, Amara, at hahayaan ko ang assistant ni Attorney Mendoza na makalabas ng buhay. Pagpapatuloy ni Julian, habang naglalaro ng isang lighter sa kanyang kamay. Kung hindi, hindi lang kayo ang mamatay rito. Nakalimutan mo na ba ang matandang kusinera sa mansion? Si Aling Rosa? Hawak siya ng mga tao ko ngayon. Nanigas ang aking buong katawan. Si Aling Rosa, ang tanging taong naging ina sa akin sa loob ng mansion. Huwag mo siyang saktan, Julian! Sigaw ko sa screen. Nasa sayo ang desisyon, anak ni Elias. May 30 minuto ka para lumabas at ibigay ang lahat sa akin. O panuurin mong masunog ang mansion ng mga Whitfield kasama ang lahat ng taong mahal mo. Namamatay ang TV. Ang katahimikan sa loob ng safe house ay naging mas nakakasakal. Tumingin ako kay Marcos, pagkatapos ay sa USB. Sa labas, narinig namin ang marahas na kalampag sa pintuan. Tila ba may dambuhalang bagay na pilit itong winawasak? Ang tunog ng pagkakalas ng bakal sa pintuan ay tila isang dambuhalang hayop na pilit pumasok sa loob ng maliit na silid. Bawat haging ng palakol sa kahoy ay nagpapakaba kay Marcos. Ngunit sa akin, ito ay isang hudyat lamang. Hindi ako pwedeng mamatay rito bilang isang biktima. Kung tatapusin ako ni Julian Lane, sisiguraduhin kong kasama siyang babagsak sa impyerno. Marcos, ibaba mo ang baril. Utos ko sa isang malamig at matatag na tinig. Ano? Amara, papatayin nila tayo! Gulat na bulong ni Marcos habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Yan ang gusto niyang gawin mo. Gusto niyang magkaroon ng dahilan para sabihing nagkaroon ng barilan. Pero Julian is a businessman of blood. Mas mahalaga sa kanya ang USB na ito kaysa sa mga bangkay natin.
Wika ko habang mabilis na isinusuksok ang USB sa loob ng aking suot na medyas malayo sa paningin. Sa kamay ko ay kumuha ako ng isang lumang flash drive na nakita ko sa ibabaw ng mesa. Tuluyang nawasak ang pintuan. Pumasok ang 4 na lalaking nakaitim at sa likod nila, dahan-dahang humakbang si Julian Lane. Ang kanyang presensya ay tila isang makapal na usok na nagnanahaw ng hangin sa paligid. Ang kanyang muka ay walang kahit anong galit, isang masamang senyales. Ang mga taong hindi nagpapakita ng emosyon ang pinakamapanganib. Napakagandang tagpo, wika ni Julian, habang tinititigan ang portrait ng aking ama na nakasabit sa pader. Ang anak ni Elias, nakatago sa isang butas na puno ng alikabok. Julian Lane at your service, Amara. Now let's make this quick. I have a flight to catch, and you have a life to lose. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Walang kaba, walang pag-aalinlangan. Nasaan si Aling Rosa? Bumiti si Julian, isang nising kasintalas ng labaha. Nasa ligtas siyang kalagayan, sa ngayon. Depende sa kung gaano kakabilis mag-abot ng hinahanap ko. The USB, Amara. Give it to me. Itinaas ko ang peking flash drive na hawak ko. Akala mo ba ganun ako kadaling lokohin, Julian? Alam ko ang laman nito. Alam ko kung paano mo nilinis ang pera ng pamilya nyo gamit ang mga kumpanya ng mga Whitfield. At alam ko rin na tinatraidor mo ang sarili mong kapatid. Hindi alam ni Victoria na binubulsa mo ang kalahati ng kinikita ng Lane Estate sa ibang bansa, hindi ba? Napatigil ang paglalaro ni Julian sa kanyang lighter. Ang kanyang mga mata ay nanliit. You're smarter than your father, I'll give you that. Pero ang katalinuhan ay walang silbi kung nakatutok ang baril sa ulo mo. Barilin mo ako, Julian. Sige. Hamon ko, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pero sa sandaling tumigil ang tibok ng puso ko, isang automated email ang magpapadala ng lahat ng ebidensya sa bawat news outlet sa Pilipinas at sa Interpol. Hindi mo ako pwedeng patayin hanggat hindi mo nasisiguradang wala ng kopya ang mga dokumentong ito. Isang tensyon na tila kuryenteng dumadaloy sa pagitan naming dalawa ang namayani. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Julian Lane is a strategist, and he knows I am not bluffing. Anong gusto mo? Tanong niya. Ang boses ay naging mas malalim at mas mapanganib. Gusto ko ang kalayaan ni Aling Rosa. At gusto ko ang isang pirmadong pag-amin na ang pamilya Lane ang pumatay sa tatay ko at kay Attorney Mendoza. Mariin kong wika. Humalahak si Julian, isang tunog na puno ng pangungutya. You're asking for the moon, Amara. I can just burn this building down and say it was an accident. Walang maghahanap sa isang katulong at sa isang assistant lawyer. Subukan mo, hamon ko muli. Daniel knows I'm here. Daniel? Muling ngumisi si Julian. Ang lalaking hindi man lang makatayo ng diretsyo dahil sa lason? He's probably crying in his mansion right ngayon, thinking about his traitorous father. He's weak, Amara, just like you. Biglang bumukas ang elevator sa labas ng unit. Isang malakas na tunog ng mga yabag ng paa ang narinig sa pasilyo. Hindi ito tunog ng mga pulis. Ito ay tunog ng isang taong nagmamadali, puno ng galit. Pumasok sa wasak na pintuan si Daniel Whitfield. Ang kanyang muka ay bakas pa rin ang panghihina, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaban ng apoy. May hawak siyang isang envelope at nakaturo ang isang baril kay Julian. Weak, you say? Wika ni Daniel. Ang boses ay nanginghinig, ngunit puno ng determinasyon. I may be poisoned, Julian, but I'm still a Whitfield. At hawak ko ang ebidensyang matagal nang itinago ng tatay ko tungkol sa blackmail mo sa kanya. Bitawan mo si Amara o sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng Pilipinas. Nagulat si Julian, ngunit mabilis din siyang nakabawi. Senyas niya sa kanyang mga tao na itutok ang baril kay Daniel. Ngayon, kaming tatlo ay nasa loob ng isang gipit na sitwasyon. Isang maling galaw,
at lahat kami ay mamamatay. Tumingin ako kay Daniel at sa isang saglit, nagkaintindihan kami. Hindi ito tungkol sa aming dalawa. Ito ay tungkol sa pagtatapos ng kasamaang sinimulan ng mga pamilya namin. Julian, tawag ko sa kanyang atensyon. Tignan mo ang bintana sa likuran mo. Ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang magliwanag sa mga gusali sa tapat. Ang tunog ng mga sirena ay papalapit na. I didn't wait for you to come, Julian. I called them the moment I entered this building. Malamig kong wika. The game is over. Sa sobrang galit, itinaas ni Julian ang kanyang kamay para sampalin ako. Ngunit mabilis ko siyang naunahan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Isang sampal para sa tatay ko, para kay Attorney Mendoza, at para sa lahat ng taong inapakan niya. You're finished, bulong ko. Ngunit bago pa man makapasok ang mga pulis, isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig mula sa ibaba ng gusali. Nayanig ang buong palapag. Ang usok ay nagsimulang pumasok sa kwarto. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Julian na mabilis na tumalon patungo sa fire escape. Dala ang peking flash drive na sadyang inihulog ko sa sahig. Angmara, come on! Sigaw ni Daniel habang hinihila ako palabas ng umuusok na silid. Nang makalabas kami sa kalsada, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, nakita namin ang gusali na nilalamon ng apoy. Ang mga tao ay nagkakagulo. Tumingin ako sa aking medyas. Ang tunay na USB ay narito pa rin sa akin. Ngunit may isang bagay na nagpapatigil sa akin. Isang ambulance ang dumaan at sa loob nito, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Si Aling Rosa. Sugatan, ngunit buhay. Tumingin siya sa akin at dahan-dahang tumango. Nakahinga ako ng maluwag. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang lumapit sa akin si Daniel. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Amara, may kailangan kang malaman. Bulong niya. Ang USB na yan, hindi lang si Julian ang masisira niyan. My father's last confession is also in there. If you release it, the Whitfield name will be destroyed forever. Everything I have, everything my family built, will turn to ashes. Tumingin ako sa USB na nasa aking kamay. Ito ang kapangyarihang magbabagsak sa lahat. Ang katarungang matagal kong hinangad ay may kaakibat na pagkawasak ng lalaking nasa harap ko. Nakahawak ako sa malamig na bakal ng USB drive. Ang pakiramdam nito ay tila isang piraso ng yelo na pilit sinusunog ang aking balat. Sa harap ko, si Daniel ay nakatayo sa ilalim ng buhos ng ulan. Ang kanyang mamahaling tuksido ay basa at luy-loy. Tila ang kanyang buong pagkatao ay gumuho na rin kasabay ng nasusunog na gusali sa aming likuran. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Isang pagsusumamong dati ay baka ikinalunod ng puso ko. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng isang matalas na iritasyon. Daniel, tinatanong mo ako kung handa akong sirain ang pangalan ng mga Whitfield? Panimula ko, ang boses ko ay kalmado at tuyo sa kabila ng basang paligid. Hayaan mong itama ko ang pananaw mo. Hindi ako ang sisira sa inyo. Ang tatay mo at ang mga lihim niya ang gumawa niyan 10 taon na ang nakalilipas. Ako? Ako lang ang magsisilbing liwanag na maglalantad sa nabubulolok niyong pundasyon. Amara, please. I'm not my father. I didn't know any of this. Pagsusumamo ni Daniel, ang kanyang tinig ay nanginghinig sa pagitan ng lamig at desperasyon. If you release that, lahat ng empleyado namin, ang legacy ni Papa, lahat mawawala. Give me the USB. I will give you everything else. Wealth, justice for your father, even my life. Just save the name. Isang mapait na nisi ang sumilay sa aking mga labi. Ito ang laging katuwiran ng mga makapangyarihan, na ang kanilang legacy ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng mga taong dinurog nila para mabuo ito. You're still a Whitfield, Daniel. You value the brand more than the truth. Malamig kong wika. Gusto mong bilhin ang katarungan ko?
Gaya ng ginawa ng tatay mo sa tatay ko? No. Ang katarungan ay hindi ibinebenta, Daniel. Ito ay kinukuha. Nabalik ang aming atensyon nang biglang tumunog ang cellphone ni Daniel. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya ito at ilagay sa loudspeaker. Ang boses ni Julian Lane ang umalingaw-ngaw, puno ng mapanuyang tawa na tila nang gagaling sa kailaliman ng lupa. Nakatakas kayo sa apoy, pero hindi kayo makakatakas sa katotohanan, wika ni Julian. Amara, do you think I'm stupid? The flash drive I took is empty. Pero alam mo ba kung nasaan ako ngayon? I'm at the hospital, right outside the room of your dear Aling Rosa. One word from me, and the oxygen tank she's using will suddenly stop working. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ngunit hindi ako nagpatinag. Pinatigas ko ang aking mukha at huminga ng malalim. Julian, subukan mo. Subukan mong saktan siya at sisiguraduhin kong bago ka pa makalabas ng ospital na yan, ang mukha mo ay nasa bawat screen ng bawat balita sa buong mundo. I have the upload button ready on a cloud server. Isa pang maling galaw, and Julian Lane becomes the most wanted man in international finance. You're bluffing, katulong! Asik ni Julian. Ngunit narinig ko ang bahagyang pagpiit ng kanyang boses. Subukan natin, hamon ko. Daniel, give me your phone. Kinuha ko ang phone ni Daniel at mabilis na nag-type ng isang command. Hindi ko kailangang maghintay para kay Julian. Isang rational at matalinong babae ang hindi nakikipagnegosasyon sa mga terorista. Tinatapos niya ang laban bago pa man ito magsimula. Sa isang saglit, ang mga screen sa mga kalapit na billboard ng Makati na hindi nadamay sa sunog ay biglang nag-iba ng kulay. Ang mukha ni Julian Lane, ang kanyang mga transaksyon sa black market, at ang video ng pagtatapat ni Victoria ay nagsimulang mag-play ng paulit-ulit. Hindi ko hinintay ang 30 minuto. Pinindot ko ang send ng walang pag-aalinlangan. What have you done? Sigaw ni Daniel habang nakatingin sa mga dambuhalang screen sa paligid. I ended the game, Daniel. Sagot ko habang dahan-dahan naglalakad palayo sa kanya. Ngayon, wala na siyang magagawa kay Aling Rosa dahil ang lahat ng atensyon ng pulis ay nasa kanya na. Nakita namin sa di kalayuan ang pagdating ng mga patrol cars sa ospital na nasa tapat lamang ng kanto. Si Julian, sa kanyang pagmamayabang, ay hindi napansin na ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan na ng mga awtoridad na tinawagan ko bago pa man kami lumabas ng gusali. Nakita ko ang paghila ng mga pulis sa isang lalaking nakasuot ng itim na suit mula sa lobby ng ospital. Si Julian Lane. Ang makapangyarihang cleaner ay nagmumukhang isang basang sisiw habang pinupusasan sa harap ng maraming tao. Hinarap ko muli si Daniel. Ang kanyang muka ay puno ng pagkawasak. Ang Whitfield Empire ay nagsisimula ng gumuho sa bawat segundong dumadaan. Ang mga stock ay babagsak, ang mga kaso ay magsusulputan, at ang kanyang pangalan ay madudungisan habang buhay. Amara, why? Bulong niya, ang mga luha ay humahalo na sa ulan. Dahil ito ang kailangan mong maranasan para matutunan kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat, Daniel. Wika ko. Ang aking boses ay walang galit, tanging kapayapaan na lamang. Iniligtas ko ang buhay mo, pero hindi ko ililigtas ang pride mo. Ang katarungan para sa tatay ko ay hindi kumpleto hanggat ang mga Whitfield ay hindi natututong yumuko sa katotohanan. Tinalikuran ko siya at naglakad patungo sa kinaroroonan ni Marcos na naghihintay sa isang ligtas na distansya. Ang ulan ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ngunit bago ko marating ang sasakyan, isang itim na sobre ang iniyabot sa akin ng isang batang lalaki na mabilis ding nawala sa dilim. Binuksan ko ito at nakita ang isang lumang litrato. Isang litrato ng aking ama, ni Eduardo Whitfield, at ng isang pangatlong lalaki na ang muka ay sadyang sinunog. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mensahe. The head of the snake is not Elaine. Look closer at the man who raised you, Amara.
Nanigas ang aking buong katawan. Isang bagong misteryo, isang mas malalim na kataksilan ang tila bumubukas sa harap ko. Ang aking ama, meron pa ba siyang hindi sinasabi? Humarap ako sa madilim na pasilyo, ang aking puso ay muling bumilis. Ang laban na akala ko ay tapos na, ay tila may isang huling kabanata na hindi ko inaasahan. Hawak ko ang litrato, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas ng sasakyan ni Marcos. Ang bawat patak sa bubong ay tila mga martilyo na nagpapatibay sa aking desisyon. Ang mukha ng ikatlong lalaki sa litrato ay sadyang binura. Sunog ang bahagi ng papel na tila ba may taong gustong ibaon sa limot ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit ang suot niyang singsing, isang gintong signet ring na may ukit ng isang agila, ay pamilyar sa akin. Nakita ko na yon noon. Hindi sa mansyon ng mga Whitfield, kundi sa mga lumang gamit ng aking ama na nakatago sa ilalim ng aming maliit na dampa sa probinsya bago kami lumuwas ng Maynila. Amara, anong plano natin? Julian is behind bars and the Whitfield stocks are plummeting. You've won, wika ni Marcus. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan habang nakatingin sa akin sa rearview mirror. Winning is a matter of perspective, Marcus. Malamig kong sagot. Hindi ko inalis ang aking tingin sa nasunog na litrato. Akala ko ang katarungan ay isang tuwid na daan. Pero mukhang isa itong labirinto. At ang tatay ko, mukhang siya ang arkitekto ng lahat ng ito. What do you mean? Tanong ni Marcus. The eagle ring. My father had a drawing of it in his Bible. He told me it was a symbol of a promise. But looking at this photo, it looks more like a pact. Bulong ko. Inutusan ko si Marcus na magmaneho patungo sa isang lumang library sa loob ng University of the Philippines. Doon nakatago ang mga microfilms ng mga balita mula sa nakaraang 3 dekada. Isang lugar na hindi aakalain ng sinuman na pupuntahan ng isang biktima ng iskandalo. Pagbaba ko ng sasakyan, hindi ko na ininda ang basang kalsada. Ang bawat hakbang ko sa loob ng tahimik at amoy lumang gusali ay may bigat ng isang investigador. Hinaluhog ko ang mga records ng taong 1974, ang taon kung kailan nagsimula ang pag-angat ng Whitfield Estate. At doon, sa isang maliit na kolum ng isang pahayagang matagal nang nagsara, nahanap ko ang katotohanan. May panatlong partner ang mga Whitfield at Lane. Isang lalaking nagngangalang Arturo Salvatierra. Siya ang utak ng lahat ng investments, ang genius sa likod ng kanilang kayamanan. Ngunit noong 1975, namatay siya sa isang kahina-hinalang aksidente sa dagat. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay napunta sa kanyang nag-iisang katiwala. Si Elias, ang tatay ko. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang tatay ko ay hindi lang basta biktima na inagawan ng ari-arian. Siya ang taong tumanggap ng lahat ng kayamanan ni Salvatierra at ang mga Whitfield at Lane ay ginamit siya para makuha ang pera. Ang tatay ko ay naging kasabwat sa simula, bago siya naging biktima sa huli. Ang shield na sinasabi niya sa sulat ay hindi para protektahan ang mga Whitfield, kundi para itago ang kanyang sariling kasalanan. Amara, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng library. Lumingon ako at nakita ko si Daniel. Basang-basa rin siya. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pait. Paano niya ako nahanap? Marahil ay dahil alam niya kung paano ako mag-isip. O marahil, may nagdala sa kanya rito. You found it too, didn't you? Wika ni Daniel. Ang boses niya ay basag. May hawak siyang isang lumang dokumento na katulad ng hawak ko. My father didn't just betray your father, Amara. Your father and my father, they both betrayed Arturo Salvatierra. Sila ang dahilan kung bakit namatay ang lalaking yon. My father's last confession wasn't just about blackmail, it was about guilt. Julian Lane knew this, and he used it to milk our families for years. Tumingin ako kay Daniel. Ang galit na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng isang malalim na pagkapagod.
Lahat kami ay mga anak ng mga kriminal. Lahat kami ay nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay. So what now, Daniel? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lamang. Magpapakamatay ba tayo sa konsensya? O itutuloy natin ang pagwasak sa isa't isa? I don't want to fight you anymore, Amara. Wika ni Daniel habang dahan-dahang lumalapit. The empire is gone. Victoria is in jail. Julian is finished. Ang tanging natitira na lang ay tayo. At ang katotohanang, kahit anong gawin natin, ang dugo sa mga kamay natin ay hindi na mabubura. Biglang narinig ang tunog ng mabibigat na yabag ng paa mula sa labas ng library. Nabalik ang aking defensive instinct. Hinawakan ko ang aking bag kung nasaan ang USB. Hindi pa tapos ang lahat. Pumasok ang isang matandang lalaki, suot ang isang mamahaling suit at may hawak na tungkod. Ang kanyang muka ay pamilyar, bagamat mas matanda na kaysa sa mga litrato. Ang signet ring na may agila ay kumikinang sa kanyang daliri. Arturo Salvatierra. Buhay siya. Napakagandang reunion, uwi ka ng matanda. Ang kanyang boses ay tila kalawang na nagkikiskisan. The children of the men who tried to kill me. Amara, Daniel, you both did a very good trabajo in cleaning up the mess of your fathers. Victoria and Julian were just nuisances. But now, it's time to talk about the 30% na hawak mo, Amara. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang lahat ng drama, ang paghihiganti ko kay Victoria, ang pagkakakulong ni Julian, lahat ba yon ay bahagi lamang ng plano ng matandang ito? You used me, wika ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. You were the one who sent me the documents. You were the one who guided me to destroy the Lanes and the Whitfields. Tumawa si Arturo, isang mahaba at nakakapangilabot na tunog. I merely gave you the matches, Amara. You were the one who set the house on fire. And now that the house is gone, I want my land back. The USB drive, please. It contains the codes to the offshore accounts that your father stole from me. Hinarap ko ang matanda. Hindi ako natatakot. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, ang kamatayan ay tila isang maliit na bagay na lamang. Tumingin ako kay Daniel, na ngayon ay nakatayo na sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa aking braso. Hindi bilang pagpigil, kundi bilang suporta. Hindi ko ibibigay sa iyo ang USB, Arturo. Vika ko ng may determinasyon. The money is already being tracked by the authorities. The moment I uploaded those files kanina, hindi lang si Julian ang nadamay. I sent a copy to the Anti-Money Laundering Council, including all the old transactions involving the name Salvatierra. Nagbago ang muka ng matanda. Ang mapaglarong ngisi ay napalitan ng isang mapanganib na talas. You little brat. Do you think you can outsmart me? I don't have to outsmart you, sagot ko. I just have to be willing to lose everything. Just like my father. Just like Daniel's father. We are the generation that stops the cycle, Arturo. Hindi kami mabubuhay sa ilalim ng anino mo. Sa labas, narinig ang malakas na hiyaw ng mga sirena. Hindi lang ito para sa akin o kay Daniel. Ang library ay napalilibutan na ng mga otoridad. Tumingin sa akin si Arturo. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Itinaas niya ang kanyang tungkod na tila may nakatagong armas sa loob nito. Ngunit bago pa man siya makakilos, mabilis na humarang si Daniel sa harap ko. Narinig ang isang mahinang tunog ng mekanismo at nakita ko ang pagbagsak ni Daniel sa aking paanan. Daniel! Sigaw ko habang sinasalo siya. Ang matanda ay mabilis na tumalikod at sinubukang tumakas sa likurang pinto. Ngunit agad siyang hinarang ng mga pulis na pumasok mula sa gallery. Ang katarungan, sa wakas, ay dumating na para sa lahat. Nakaluhod ako sa sahig ng library. Hawak ang duguang katawan ni Daniel. Ang ulan sa labas ay tila tumitila na, ngunit ang bagyo sa loob ng aking puso ay nagsisimula pa lamang humupa. Nakaluhod ako sa malamig na sahig ng library.
Nararamdaman ang bawat pintig ng puso ni Daniel sa aking mga kamay. Ang kanyang dugo ay mainit, kabaligtaran ng hanging pumapasok mula sa basag na bintana. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga pulis ay dinadala si Arturo Salvatierra palabas, nanatiling kalmado ang aking isipan. Hindi ako sumisigaw. Hindi ako nagpapanik. Ang bawat kilos ko ay kalkulado. Pinindot ko ang sugat ni Daniel gamit ang aking panyo habang hinihintay ang mga paramedics. Amara, you're safe. Bulong ni Daniel. Ang boses niya ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga sirena sa labas. Tumingin ako sa kanya, hindi bilang isang katulong na nagmamahal sa kanyang amo, kundi bilang isang babaeng nakakita na ng lahat ng dumi ng mundong ito. Huwag kang magsalita, Daniel. Save your energy. Hindi ka pwedeng mamatay hanggat hindi mo nakikitang nabubura ang lahat ng kasalanan ng pamilya mo. Makalipas ang ilang buwan, ang inay ng katedral at ang putok ng baril sa library ay naging mga alaala na lamang na nakatago sa mga pahina ng pahayagan. Ang pagbagsak ng mga Whitfield, Lane at Salvatierra ay naging pinakamalaking balita sa dekadang ito. Ngunit para sa akin, ang tunay na balita ay ang katahimikang natatamasa ko ngayon. Nakatayo ako sa harap ng isang makapal na glass wall sa loob ng isang high-security prison. Sa kabilang panig, nakaupo si Victoria Lane. Wala na ang kanyang mamahaling seda. Wala na ang kanyang dambuhalang singsing. Suot niya ang kulay kahel na uniporme ng bilanggo at ang kanyang muka ay tuyot at puno ng mga lamat ng pagkatalo. Kinuha niya ang telepono at dahan-dahan ko ring itinaas ang sa akin. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Amara? Bungad ni Victoria. Ang kanyang boses ay may halong pait, ngunit wala na ang talas na dati ay nakakasugat. You think you've won? Look at you. Suot mo ang mga damit na binili ng pera ni Daniel. You're still a parasite. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiti ng isang babaeng alam ang kanyang tunay na halaga. Maling-mali ka, Victoria. Ang suot ko ngayon ay binili ko gamit ang perang nakuha ko mula sa 30% ng ari-ariang kinuha nyo sa tatay ko. I am now the majority shareholder of the remnants of Whitfield Lane assets. In short, Victoria, you are talking to your new landlord. Nakita ko ang paglaki ng kanyang mga mata at ang panginginig ng kanyang mga labi. Ang katotohanang ang katulong na dati ay inaapakan niya ang siya, na ngayong may hawak ng kanyang tadhana, ay isang sampal na mas masakit pa sa kahit anong pisikal na saktan. Julian is rotting in another cell. Arturo Salvatierra will never see the light of day again. At ikaw? Tinitikan ko siya ng diretso sa mga mata. Mabubuhay ka rito ng matagal, Victoria. Sapat na panahon para maisip mo na ang bawat luha ng tatay ko ay katumbas ng bawat taon na itatagal mo sa loob ng rehas na ito. I didn't come here to laugh. I came here to close the door. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makapagsalita. Ang bawat hakbang ko, palabas ng bilangguan, ay may bigat ng katarungan. Hindi ako lumingon. Hindi na kailangan. Paglabas ko, naghihintay si Daniel sa tabi ng isang itim na sasakyan. Hindi na siya ang maputlang lalaking nalason ng pag-ibig at gamot. May bago ng sigla sa kanyang mga mata, pagamat may bakas pa rin ang kalungkutan. Hindi na siya bilyonaryo. Halos lahat ng kanyang ari-arian ay naibenta na para bayaran ang mga multa at danyos sa mga biktima ng kanyang ama at ni Arturo. Amara, tawag niya sa akin. The foundation is ready. Ang lahat ng perang ibinalik mo sa akin ay nailipat na sa scholarship fund para sa mga anak ng mga manggagawang biktima ng pang-aabuso. Tumango ako. Good. Yan ang tanging paraan para malinis ang pangalan mo, Daniel. Hindi sa pamamagitan ng pagtatago, kundi sa pamamagitan ng pagbabayad. Lumapit siya sa akin. Ang distansya namin ay sapat na para maramdaman ang init ng bawat isa, ngunit hindi sapat para muling mahulog sa dating pagkakamali. What about us? Na yung tapos na ang lahat,
may puwang pa ba ako sa buhay mo? Tumingin ako sa malayo, sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto sa kalangitan. Daniel, ang pag-ibig na binuo sa gitna ng mga lason at kasinungalingan ay kailangang dumaan sa apoy para malaman kung ano ang totoo. Sa ngayon, ang kailangan ko ay ang sarili ko, at ang kailangan mo ay ang pagbangon ng mag-isa. I will wait, wika niya ng may determinasyon. Huwag kang maghintay, Daniel. Mabuhay ka. Yan ang pinakamagandang regalong maibibigay mo sa akin. Sagot ko, habang binubuksan ang pinto ng sarili kong sasakyan. Habang nagmamaneho ako palayo, tiningnan ko ang aking sarili sa rearview mirror. Wala na ang uniporme ng katulton. Wala na ang takot. Ang bawat desisyon ko ay akin na. Ang katarungang ipinaglaban ko ay hindi lamang para sa tatay ko, kundi para sa sarili kong kalayaan. Sa dulo ng daan, nakita ko ang mansion ng mga Whitfield sa malayo. Hindi na ito isang palasyo. Ito ay isang monumento ng mga aral ng nakaraan. Alam ko na bukas, gigising ako sa isang mundong ako ang may kontrol sa bawat sandali. Walang lason, walang anino sa altar. Tanging ang malinaw na sikat ng araw ng aking bagong simula. Ang lahat ng ingay ay natapos na. Ang tanging natitira ay ang mahinang tunog ng hangin at ang kapayapaan ng isang pusong nahanap ang kanyang tunay na tahanan sa loob ng kanyang sariling lakas. Nakatayo ako sa harap ng puntod ng aking ama, si Elias. Ang hangin sa sementeryo ay sariwa at may dalang amoy ng mga bagong bukang bulaklak. Malayo sa amoy ng alikabok at lason na bumalot sa buhay ko sa loob ng mansion ng mga Whitfield. Suot ko ang isang puting blusa at itim na pantalon. Simple, ngunit may dalang otoridad. Hindi na ako ang amara na nakayuko. Ako na ang babaeng may hawak ng sariling tadhana. Dahan-dahan kong inilapag ang isang kumpo ng puting rosas sa ibabaw ng marmol na lapida. Hinaplos ko ang pangalan ng aking ama, at sa pagkakataong ito, wala nang pait sa aking puso. Tapos na, tatay, bulong ko sa hangin. Ang pangalan mo ay malinis na. Ang bawat sentimong kinuha nila sa iyo ay naibalik na sa mga taong tunay na nangangailangan. Hindi ko hinayaang mabulok ang hustisya sa dilim. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Whitfield at Lane. Ayon sa mga balita, si Victoria Lane ay nananatiling matigas sa loob ng kulungan, tinatanggihan ang bawat dalaw, at unti-unting kinakain ng sariling galit. Si Julian ay dinala na sa isang maximum security facility sa ibang bansa dahil sa kanyang mga international crimes. At si Arturo Salvatierra? Namatay siya sa loob ng infirmary ng bilangguan, mag-isa at walang sinumang kumuha sa kanyang mga labi. Isang tahimik at malungkot na wakas para sa isang lalaking inakalang siya ang Diyos ng kapalaran ng iba. Nabalik ang aking diwa nang marinig ko ang marahang tunog ng mga yabag sa damuhan. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng pamilya na Colon ay sapat na. Amara, tawag ni Daniel. Huminto siya sa tabi ko. May hawak ding isang maliit na bulaklak. I knew I'd find you here. Tumingin ako sa kanya. Malaki na ang ipinagbago ni Daniel. Ang kanyang mukha ay mas matatag, at ang mga mata niya ay may lalim na ng isang taong nakabangon mula sa sariling impyerno. Nagtatrabaho na siya ngayon bilang isang consultant para sa mga non-profit organizations, malayo sa karangyaan ng kanyang nakaraan. How is the foundation, Daniel? Tanong ko. Ang boses ko ay payapa. It's doing well. We've just opened a new center for the children of displaced workers in the province. Lahat ng ito ay dahil sa tiwalang ibinigay mo sa akin, Amara. Kahit na hindi mo kailangang gawin yon. Sagot niya habang nakatingin din sa lapida ni Elias. I didn't do it for you, Daniel. I did it because it was the right thing to do. Ang pera ng mga Whitfield ay dapat bumalik sa mga taong pinagsamantalahan nito. Mariin kong tugon. Ngumiti ng bahagya si Daniel. Always the rational woman. You never let your heart cloud your judgment, no?
Natuto ako sa pinakamalupit na paraan, Daniel. Ang pag-ibig na walang katotohanan ay isang lason. At ang katarungang walang tapang ay isang panaginip lamang. Wika ko habang inaayos ang aking bag. Tumingin si Daniel sa akin ng may paghanga at isang pahiwatig ng pagsisisi. Will I ever see you again? I mean, beyond the board meetings of the foundation? Tumingin ako sa malayo. Sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa mga puno. Ang bukas ay hindi pa nakasulat, Daniel. Pero sa ngayon, sapat na ang alam nating dalawa na malaya na tayo sa mga anino ng ating mga magulang. Let's live our lives first, separately. Para kung sakaling magpagpo muli ang mga landas natin, hindi na tayo mga biktima ng nakaraan. Tumango si Daniel, tinatanggap ang aking desisyon ng may paggalang. Alam niya na, ang isang babaeng tulad ko ay hindi na muling magpapakulong sa kahit anong relasyong hindi pantay at hindi tapat. Naglakad ako palayo sa sementeryo. Ang bawat hakbang ko ay magaan at may katiyakan. Sumakay ako sa aking sasakyan at tiningnan ang huling silay ng araw sa rear view mirror. Napagtanto ko na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulog ang pagkalimot. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang hayaan ng sakit na diktahan ang iyong bukas. Pinatawad ko na ang aking ama sa kanyang mga pagkakamali at pinatawad ko na ang aking sarili sa pananatiling bulag noon. Sa dulo ng lahat, nahanap ko ang tunay na kayamanan. Hindi ang mga offshore accounts o ang mga lupain, kundi ang aking dignidad at ang kapayapaang hindi na muling mabibili ng kahit na sino. Ang langit ay malinaw. Ang daan ay bukas. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, alam ko na ang bawat paghinga ko ay akin na. Ang kabanatang ito ng aking buhay ay tapos na. At ang susunod ay isusulat ko ng may tinta ng tagumpay at sariling lakas. Ang liwanag ay narito na. At wala nang aninong makakapigil sa aking pagsikat.